Nagpasya ang United Arab Emirates na umalis sa Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC. Sa balitang iyon, sinasabing ang Crown Prince ng Saudi Arabia mismo ang tumawag. Bakit nangyari ito nang walang kahit isang salitang konsultasyon? Makasama tayo sa loob N59 na taon. Ngunit hindi Saudi Arabia ang pinili ng UAE, kundi ibang bansa, ang Pilipinas. Dahil ang mamisailang Pilipinas ang nagligtas sa kalangitan ng UAE. Sa likod ng pangyayaring nagpabago sa pandaigdigang merkado ng langis ay ang Pilipinas. Paano ito naging possible? Dito nagsisimula ang kwento. Ito ay magiging opisyal sa ika-1 Mayo. Ang araw kung kailan opisyal na alis ang United Arab Emirates sa OPEC. Ito ay isang desisyon na ginawa matapos ang 59 na taon mula nang sumali ito noong 1967. Ang ikatlong pinakamalaking producer ng krudo sa mga miyembrong bansa ay aalis sa kartel. Walang paunang konsultasyon sa Saudi Arabia, wala kahit isang salita. Ang presyo ng Brent crude ay lumampas sa 111 bawat bariles. Tumaas ito ng 6% sa loob lamang ng isang linggo. Habang ang mundo ay nakahanap ng langis, umalis ang UAE sa kartel at nakdeklara ng sarili nitong paktas ng produksyon. At ang Pilipinas ay pinangakuan ng prioridad na supply ng 24 na milyong bariles ng krudo mula sa UAE. Hindi ibang bansa, kundi ang Pilipinas. Nang hapong iyon, sa pasilyo ng Energy Strategy Institute sa Riyadh, natigilan ako. Bilang isang analis ng OPEC sa loob ng 28 taon, ito ang unang pagkakataon na nanlabo ang aking paningin sa harap ng monitor. Ang pahayag na inilabas ng State News Agency ng UAE ay nakapaskil sa buong screen. Pinalaya mula sa mga obligasyon ng kwota, nakamit ang fleksibilidad. Isang maikli at matatag na pangungusap. Ang isang linyang ito ang nagtapos sa kasunduan na tumagal ng 59 na taon. Masyadong malamig ang air conditioning ng gusali. Kahit na lumalagpas sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa Riyadh sa araw, ang pasilyo ng instituto ay palaging parang taglamig. Ngunit sa araw na iyon, hindi ko naramdaman ang lamig. Tumawag ang kasamahan kong si Tarik. Nakita mo ba? Isang maikling tanong. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Kahapon, walang anumang senyales mula sa panig ng UAE. Mababa ang kanyang boses. Mukhang hindi rin nila sinabi sa Saudi. Pagkatapos nga salitang iyon, bahagyang tumahimik ang kabilang linya. Ang Saudi Arabia at UAE, ang dalawang haligi ng OPEC. Magkasama nilang inaayos ang production at sabay na hinaharap ang mga panlabas na panggigipit. Ngunit sinabi ng isang ministro sa isang reporter ng Reuters, wala kaming paunang konsultasyon sa anumang bansa, kabilang ang Saudi Arabia. Bagamat hindi direkta, malinaw ang kahulugan nito. Tapos na tayo. Naglakad ako hanggang sa dulo ng pasilyo. Sa labas ng bintana, tanaw ang skyline ng Riyadh. Ang dulo ng Kingdom Tower sa malayo ay kulay kahel dahil sa sina ng papalubo na araw. Ipinatong ko ang aking kamay sa malamig na bintana. Isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng langis. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang lungsod na ito ang nagpapatakbo sa enerhiya ng mundo. Ang paniniwalang iyon ay unang nayanik ngayong hapon. Hindi ito maring mangyari, bulong ko sa sarili. Ang konklusyon ng ulat na natapos ko, 3 buwan na ang nakalipas ay, ang kooperasyon ng 3 bansa sa Golpo ay mananatili. Inilagda ko rin ang aking pangalan doon. Wala pang 3 buwan matapos matuyo ang tinta, ang hula na iyon ay ganap na nagkamali. Ngunit may isa pang punto na hindi ko maintindihan. Bakit pinili nga UAE ang Pilipinas sa lahat ng bansa? Bahagya akong napangiti sa tabi ng bintana. Isang bansa na bumibili lang naman ng langis. Narinig ko ang hangin ng disyerto na humahampas sa salamin ng bintana. Isang tuyong hangin na may dalang buhangin. Nagsisimula na ang gabi sa Riyadh. Pagbalik ko sa opisina, may isang dokumento sa aking mesa. Ipinamahagi ito sa loob ng ahensya kaninang umaga. Ang pamagat ay maikli. Pagsusuri sa pag-alis ng UAE sa OPEC. Binuksan ko ito. Isang maliit na teksto sa ibaba ng unang pahina ang nakakuha na aking pansin. Kasosyo sa depensa na pinili ng UAE matapos ang pag-atake ng Iran. Ang Pilipinas, natigilan ako. Ang Pilipinas bilang kasosyo sa depensa, nang gabing iyon,
Nalaman ko na ang tunay na dahilan kung bakit sinira ng UAE ang 59 na taong alyansa ay hindi dahil sa krudo o sa kartel. May mas malalim na dahilan. Sa gitna, nega-maga, pagsabog at apoy. Ano ang nagprotekta sa kalangitan nega UAE? Iyon ang simula, nega lahat, nega desisyong ito. Ang unang misail mula sa Iran ay tumama sa teritoryong UAE noong madaling araw ng Pebrero 28. Mula sa araw na iyon hanggang April 28, eksaktong 2 buwan, kinolekta ang Financial News ang numero hanggang sa araw bago ideklara ng UAE ang pag-alis nito. 2,256 na drone, 563 na misail. Ito ang bansang nakatanggap ng pinakamaraming pag-atake mula sa Iran sa rehiyon. Mahigit doble ito kumpara sa 252 na natanggap ng Kuwait, ang pangalawa sa listahan. Ang pinunong rehiyon, ang Saudi Arabia, ay pangatlo na may 916 na drone. Tinuon ng Iran ang kanilang pag-atake sa UAE. Nang umagang inilabas ang deklarasyon ng pag-alis, ako, si Fahad, ay paulit-ulit pa ring tinitignan ang mga numerong iyon. May salungguhit sa ulat na nasa aking mesa. Pinakamataas na bilang ng naipong pag-atake mula noong Pebrero 28, UAE. Hinaplos ko ang manumero gamit ang aking daliri. 2, 256 at 563. Ang kabuuan mabanta na bumuhos mula sa kalangitan sa loob ng 2 buwan. Ngunit may isang kakaibang punto. Ang aktual na pinsalang tinamong UAE ay hindi gaanong kalaki kumpara sa bilang na iyon. Binuklat ko ang isa pang pahina ng ulat. Ito ay estadistika na mga nasawi at pinsala sa mga pasilidad. Mas mababa ang mga numero kaysa sa inaasahan ko. Sa kabila ng mahigit 2,000 drone at dandang missile, nakatayo pa rin ang mga lungsod. Ang mga shopping mall sa Dubai ay nanatiling bukas at ang Abu Dhabi Airport ay hindi naksara. May isang tao sa isang lugar na pumipihil dito. Tinawagan ko ang kasamahan kong si Tariq. Mayroon ka bang datos tungkol sa Air Defense Network sa Golpo? Mayroon ako para sa UAE. Sagot niya at pagkatapos ng isang sandali, bumulong, Fahad, baka magtaka kapag nakita mo ito. Anong ibig mong sabihin? Ipapadala ko na lang sa iyo. Pagkatapos ng tawag, sumandal ako ng malalim sa aking upuan. Tanaw mula sa bintana ang lungsod ng Riyadh. Maaka pa, ngunit nagsisimula nang uminit ang hangin. Ang maalon init ay tumataas mula sa aspalto. Ang Saudi Arabia ay miyembro ng OPEC. Tulad ng UAE, sisida sang Sunni at isang kaalyado sa Golpo. Nang tinutukan ng Iran ang pag-atake sa UAE, ano ang ginawa ng Saudi Arabia? Solusyong diplomatiko. Iyon ang posisyon ng Saudi Arabia. Dapat iwasan ang paglalang labanan. Iyon ang mga salitang laging naririnig mula sa Riyadh sa tuwing may mataas na antas ng pagpupulong. Binigyang diin nila ang pag-usap at nanawagan ng pagpipigil, ngunit walang suportang militar. Naintindihan ko ang posisyong iyon. Ang Saudi Arabia ay inaatake rin ng Iran at malaki ang pinsala sa ekonomiya. Kung tataas ang presyong krudo, makikinabang ang mabansang producer sa maikling panahon. Ngunit kung magpapatuloy ang kawalang tatak sa rehiyon, walang sinuman ang mananalo. Ang pagbigil sa paglalang labanan ay isang makatwirang pagpili. Ngunit mula sa pananaw ng UAE, iba ang kwento. Araw-araw ay may mga misail na dumarating, habang ang kanilang kaalyado ay nananawagan lamang ng solusyong diplomatiko. Ang mapuwersang Amerikano na nakadestino sa Abu Dhabi ay nagbigay ng praktikal na suporta, ngunit ang Amerika ay mayroon ding maraming sariling laban. Sa sitwasyong mahigit 2,000 drone ang sumusugot, halos mag-isang lumaban ang UAE. Kailangan nilang humanap ng sariling paraan para mabuhay. Ayon sa mga analis, ang desprasyong ito ang nag-udyok sa kanila na umalis sa 59 taong kartel. Sumasang-ayon ako hanggang sa puntong iyon. Naintindihan ko kung bakit piniling ang UAE ang sarili nitong landas. Ngunit mayroon pa ring bahagi na hindi ko maintindihan. Binuksan ko ang dokumentong ipinadala ni Tariq, katayuan ng operasyon ng Gulf Air Defense Network. Habang binubuklat ko ang mga pahina, natigilan ako. Katayuan ng operasyon ng UAE Air Defense System. Naroon ang listahan ng mga kagamitang nakadeploy.
Patriot na gawa sa Amerika, isang sistema na nakikipag-ugnayan sa Iron Dome ng Israel. At sa pinakailalim nito, nakasulat, Philippine-made Tala, 2, dalawang baterya sa Al-Dafra Air Base. Binasa ko ang linyang iyon ng paulit-ulit, gawa sa Pilipinas, Tala, 2, Bulongko, isang pangalang hindi pamilyar. Hindi ito ang unang beses na narinig ko ang pangalan. Alam kong ito ay isang medium-range surface-to-air missile system na binuo ng Pilipinas. Ngunit hindi ko inakala na isinama ito sa pangunahing air defense network ng UAE. Sa tabi ng dokumento, may isang tala. Mali ang letra. Datang labanan sa Iran-UAE front. Tingnan ang kalakip. I-click ko ang link sa ibaba. Lumitaw ang mga numero. Ito ay data ng pagrang sa mga ballistic missile. Mga numerong opisyal na inilabas ng Ministry of Defense ang UAE noong Marso 3. Sa 174 na ballistic missile na pinakawalan ng Iran, 161 ang naharang. Isang intercept rate na 92.5%. Ngunit sa susunod na pahina, may karagdagang pagsusuri. Ito ay data na direktang kinumpirma ng isang mamamahayag na si Yuki noong Marso 5. Resulta ang solong labanan ng Tala, 2. Humigit kumulang 60 na pagpapaputok, 96% intercept rate. Laban sa mga cruise missile, 100% intercept rate. Isinara ko ang screen at binuksan itong muli. Hindi nagbago ang mga numero, 96%. Ito ang unang beses na ginamit sa aktual na labanan ang sandata. Ang missile ng Pilipinas na hindi pa nagamit sa labanan ay nakapagtala ng 96% sa unang pagkakataon. Posible ba ang numerong ito? Tinawagan ko uli si Tariq. Ang data ba ang Tala? 2 na ito ay na-verify na cross-check sa tatlong source. 86% nga. Sa unang labana, sandaling tumahimik ang kabilang linya. Bumaba ang boses ni Tariq. Fahad, baka mayroon tayong hindi nakikita. Ibinaba ko ang telepono. 96%. Hindi maalis sa isip ko ang numerong iyon. Tumayo ako mula sa upuan at lumapit sa bintana. Ang sikat ng araw sa umaga ng Riyadh ay tumatagos sa salamin. Isang mainit na liwanag. Naisip ko na baka gawa-gawa lang ang data. Karaniwan sa panahon ng digmaan ang magpalaki ng tagumpay. Posible na pinalaki ng UAE ang numero para palakasin ang kanilang kooperasyon sa depensa sa Pilipinas. Ngunit ang nangyari kinabukasan ay nagiba nga aking pagdududa dahil sa isang eksenang nasaksihan sa Clark Air Base sa Pilipinas. Isang transport plane ng UAE Air Force ang lumapak sa base ng Philippine Air Force. Isang Che-17 transport plane na may bandila ng UAE sa buntot nito. Nagpadala sila ng isang transport plane sa gitna ng digmaan at may ikinarga sila bago bumalik. Gabi ng Marso 8 nang lumapag ang Che-17 transport plane ng UAE Air Force sa Clark Air Base. Malinaw na nakikita ang bandila ng UAE sa buntot nito. Sa gilid ng eroplano, malaking nakasulat ang UAE Air Force. Isang military transport plane mula sa isang bansang nasa gitna ng digmaan ang tumawid sa Pasipiko at lumapag sa isang Air Force base sa Pilipinas sa gabi. Kinabukasan ng hapon, muling lumipat ang eroplano, punong gargamento. Isang news outlet ang nakakuha ng larawan ng eksena. Kinuha ito mula sa isang kalapit na parke. Ipinapakita nito ang mamahahabang kahon na dinadala sa cargo bay nga eroplano. Humigit kumulang 30 guided missiles. Pinalaki ko ang larawan ng 3 beses. Nakpadala ang UAE ang transport plane sa Air Force Base kang Pilipinas at direktang kinuha ang missile. At ginawa nila ito sa gitna ng digmaan. Habang araw-araw ay pinupuno nga drone kaaway ang kanilang kalangitan. Nagpadala sila ang sariling transport plane sa kabilang panig ng Pasipiko. Sa ganitong sitwasyon, mukhang hindi ito gawa-gawang data. Bulong ko sa sarili. Lumabas ako en opisina, naglakad sa pasilyo, at tumawag. Kinontak ko ang isang source sa industriya and depensa sa Iran-UAE front. Tumagal en 2 oras bago siya sumagot. Isang maikling mensahe ang dumating. Opisyal na numero mula sa UAE. Ministry of Defense, walang kasinungalingan. Ipinatong ko ang aking kamay sa rehas ng hagdanan. Mula sa bintana ng ika-11 palapag, tanaw ko ang lungsod ng Riyadh. Sa likod ng maalikabok na hangin, malabo kong nakikita ang magusali, 96%.
para sa mga cruise missile 100%, mga numerong nakamit sa unang paggamit sa labanan. Isang sandata na hindi pa nagamit sa larangan ng digmaan ay nakapagtala ng 96% sa unang labanan nito. Sa larangan ng paharang sa mga ballistic missile, ang anumang sistema ng sandata na lumampas sa 70% ay itinuturing na matagumpay. Ang tala, 2 ay nakapagtala ng 96%. Bumaba ako nga hagdan, huminto ako sa harap ng isang vending machine sa unang palapag. Kumuha ako ng isang tasa ng kape, mainit ang paper cup, pero baka isang pambihirang sitwasyon lang iyon, sabi ko sa sarili. Sa isang komplikadong kapaligiran kung saan sabay-sabay na dumarating ang drone at missile, ang subo na sistema tulad ng Patriot ang pangunahing ginamit, at ang tala, 2 ay mayroon lamang pansuportang papel. Iyon ang konklusyon na sinubukan kong gawin. Ngunit isang panloob na anunsyo na nakapaskil. Sa pader sa tabi nga vending machine ang nakakuha nga aking pansin. Ito ay isang clipping ng mabalita sa media. Mga materyales na iniprint at idinidikit ng aming admin team tuwing umaga para sa petsa ngayon. Isang headline mula sa New York Times ang isinalin. Ang salungatan sa Iran ay nagpakita na lakas ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Ito ay isang ulat noong ika-2. Bahagi rin ng artikulo ang nakasulat. Ang matinding paghahanda para sa aktwal na labanan ay ang pinakabagong halimbawa na nagpapakita na ang mga kumpanya ng depensa ng Pilipinas ay lumitaw bilang isang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang merkado ng armas. Ang mahiganteng Amerikano sa depensa tulad ng Martin at Raytheon ay umabot na sa kanilang kapasidad sa produksyon at ang mabansa sa buong mundo ay bumabaling sa mga kumpanyang Pilipino. Huminga ako ngang lagot ng kape. Ang New York Times ay nagsusulat tungkol sa industriya ng depensa ng Pilipinas. At sa konteksto na hindi na makasabay ang mahiganteng Amerikano, may maaktwal na numero. Isang tala sa ilalim nga artikulo, ang halaga ng export ng Philippine Aerospace and Defense Corporation, PADCOR. Ang gumagawa ng tala, 2, ay tumaas mula $8.26 bilyon noong 2021 hanggang 5,721.18 bilyon noong 2025. Mahigit sa 10 beses ang pagtaas sa loob ng 4 na taon. Mahigpit kong hinawakan ang paper cup, isang larangan na itinuturing kong napakaliit na bansa para maging kakumpetensya. Pagdating sa Air Defense Network sa gitnang silangan, ang pinag-uusapan ay Amerika, Israel, at Russia. Ang Pilipinas ay hindi isang variable. Hindi, kahit man lang sa aking maulat, nanatili akong nakatayo sa tabi ng vending machine. Ang ilaw sa pasilyo ay medyo madilaw. Isang lumang fluorescent lamp sa ilalim ng liwanag na iyon. Muli kong binasa ang isang pangungusap na isinulat ng New York Times. Ang mabansa sa buong mundo ay bumabaling sa mga kumpanyang Pilipino. Ito ay pagmamalabis ng media. Iyon ang konklusyon ko at bumalik ako sa aking mesa. Ngunit ng hapon, isa pang artikulo mula sa Financial Times ang ipinadala sa pamamagitan ng internal email. Ang pangangailangan para sa mas maasahang sistemang depensa ay nagpapataas sa presyo ng stock ng mga kumpanyang depensa ng Pilipinas. At sumunod dito, ipinapahiwatig na ang istruktura ng merkado ng air defense na pinananatili sa ilalim ng pamumuno ng Amerika ay maaring magbago. Isinara ko ang email at binuksan itong muli. 3 beses kong binasa. Ang New York Times at Financial Times ay tumuturo sa parehong direksyon. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay naging isang bagong variable sa pandaigdigang merkado ng air defense. Kinuha ko ang isang bagong ulat. Isang ginawa ko mismo 3 buwan na ang nakalipas. Istruktura ang Gulf Air Defense Network at mga prospekto sa supply chain. Hinanap ko ang seksyon tungkol sa Pilipinas. 3 linya lamang ang nakasulat. Nakumpleto ang pagbuo ng medium-range surface-to-air guided weapon ng Pilipinas. Limitado ang potensyal para sa export. Sinalungguhitan ko ang 3 pangungusap. Limitado ang potensyal para sa export. Sa tabi nito, naglagay ako ng isang maliit na tandang pananong. Ito ang unang pagkakataon na naglagay ako ng tandang pananong sa sarili kong ulat.
Nag-access ako sa isang aviation database. Isang open source na site ng abyasyon. Ang mga ruta ng mga sibilyang eroplano ay maring makita ng sinuman. Ang mga military aircraft ay hindi ipinapakita, ngunit sa pamamagitan ng pagtingin sa trapiko nga kalapit na sibilyang eroplano, maaring hindi direktang malaman ang sitwasyon. I-type ko ang Clark International Airport at bandang 4:30 ngang hapon. May bakas ngang isang malaking eroplano na papalapit mula sa direksyon ng Abu Dhabi. Isang bakas na sandaling nahagip sa gilid ng radar network ng sibilyang abyasyon. Dahil madalas na lumilipad ang mga military aircraft nang nakapatay ang kanilang identification code, hindi kumpleto ang data. Ngunit ang oras na paglapag at paghalis ay eksaktong tumugma sa oras sa larawang kinunan ng reporter. May bakas ng pananatili hanggang 10:00 gabi. Nanatili ito ng humigit kumulang 5 oras at 30 minuto. Ipinlano ko ang ruta sa isang mapa. Mula Abu Dhabi hanggang Clark, ang direktang distansya ay humigit kumulang 7,400 km. Ang saklaweng isang C-17 transport plane ay humigit kumulang 7,600 km, kaya't kaya nitong lumipat ng walang refueling. Sa gitna ng digmaan, handa silang lumipat papunta at pabalik sa Pilipinas ng walang refueling. Inialis ko ang aking tingin sa mapa. Sa pader sa tabi ng monitor, may nakapaskil na mapa ang gitnang silangan. Isang mapa na ako mismo ang naglagay ng ngapin. Ang lokasyon ng paglulunsad ng Iran, malugar na tinamaan, at ang pagkakalagay ng mga air defense network ay ipinapakita sa iba't ibang kulay. Sa lugar ng UAE, partikular na maraming pulang pin. 256 na drone, 563 na missile. Sa gitna ng bagyong iyon, napadala ang UAE ng isang transport plane sa Pilipinas. Isang post sa social media ni Professor Abdul Khalik Abdullah, isang di-opisyal na tagapayo ng Pangulo nga UAE, ang nakakuha ng aking pansin kinabukasan. Upang tumugon sa pag-atake ng Iran, mabilis na nagpadala ang Pilipinas ng 30 interceptor missiles. Ang isang kaibigan na tumutulong sa oras ng kagipitan ay isang tunay na kaibigan. Isang maikling pangungusap, ngunit mahalaga ang taong nagsulat nito. Ang posisyon ng isang di-opisyal na tagapayoeng Pangulo ay hindi lamang isang taong pro-gobyerno. Ginagampanan niya ang papel na magatid ng mga bagay na mahirap sabihin sa mga opisyal na channel ng diplomasya. Sa madaling salita, ang gobyerno ng UAE ay nagpadala ng pampublikong pasasalamat sa Pilipinas. Tumayo ako at lumabas sa pasilyo. Nasa ika-4 na palapag ako instituto, ngunit dahil malaki ang mabintana, malinaw kong nakikita ang kanlurang bahagi ng Riyadh. Ang araw ay papalubog na, at ang magusaling kulay buhangin ay may mahahabang anino. Ang mga skyscraper ng King Abdullah Financial District sa malayo ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. 20 missiles, 20 guided missiles. Isang mamahaling sandata na nakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa. Isang bagay na kanilang nakuha sa pamamagitan ng direktang paglipat ng isang transport plane sa gitna ng digmaan. Ngunit hindi lang ma-missile ang lahat. Noong Marso 6, inilabas ang nilalaman ng briefing ni Palace spokesperson Cruz. Binasa ko ang isinaling bersyon nito. Batay sa utos ni Pangulong Santos, nakipag-usap kami sa UAE at nakumpirma ang emergency import ng higit sa 6 na milyong bariles ng crudo at noong Marso 18 may karagdagang anunsyo. Ang panig ng UAE ay malinaw na nangako na walang ibang bansa na mauna sa Pilipinas sa pagtanggap ng supply ng crudo. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na prioridad sa supply ng langis. 18 milyong bariles ang idinakdag na may kabuuang 24 na milyong bariles. 24 na milyong bariles. Kinwenta ko, ang Pilipinas ay kumukonsumo ng halos 27 milyong bariles ng crudo bawat araw. Ang 24 na milyong bariles ay katumbas ng supply para sa halos 9 na araw. Ngunit hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa senyales. Hindi ito isang transaksyon sa enerhiya, kundi isang diplomatikong pangako. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na prioridad. Nakuha nila ang pangungusap na iyon. Naglakad ako mula sa bintana patungo sa hagdanan.
Ang aking mga yapa ay umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ngang pasilyo. Hanggang ngayon, tinitiknan ko lamang ang merkado na enerhiya sa gitnang silangan sa pamamagitan ng mga unit ng dolyar at bariles. Ang krudo ay isang kalakal na binibili at ibinebenta. Isang merkado kung saan maaari kang bumili kung may pera at hindi kung wala. Iyon ang mundo na aking sinusuri sa loob ng 28 taon. Ngunit iba ang Pilipinas. Hindi lamang sila nagbayad ng pera, nagbigay din sila ng mga missile. Sa isang bansang desperado na nagpadala ng sariling transport plane sa gitna ng digmaan, nagbigay sila ng mga armas. At ang natanggap nila ay isang pangako ngang prioridad na supply ng krudo, nagbigay ng missile, tumanggap ng langis. Habang hawak ko ang rehas ng hagdanan, malinaw na nabuo sa aking isipan ang pangungusap na iyon. Hindi ito isang transaksyon. Ito ang gramatika ng isang alyansa. Nang gabing iyon ng Marso Dayton, sa runway ng Clark Air Base, nang ang isang transport plane na may bandila ng UAE ay binigyan ng pahintulot na lumapag. Hindi lamang iyon isang simpleng transaksyon ng armas. Habang ang Saudi Arabia ay nananawagan ng solusyong diplomatiko, tahimik na nag-abot ng mamisil ang Pilipinas. Huminto ako sa gitna ng hagdan. Hindi ko maigalaw ang aking mapaa. Sa loob ngang 28 taon ng pagsusuri sa kaayusan ng enerhiya sa gitnang silangan, may isang bansa na hindi ko kailanman isinalang-alang bilang isang variable. Isang bansa na walang kahit isang patak na langis. Isang bansa na dumarating upang bumiling langis. Isang bansa na sa merkado ng enerhiya ay isang mamimili lamang at hindi maaring maging isang tagapagtustos. Ang bansang iyon ang lumikha ng isang bagong kaayusan gamit ang mga missile. Nagsimula na ring makipag-ugnayan ang Saudi Arabia. Nakita ko ang dokumentong iyon noong unang bahagi ng Abril. Ito ay isang panloob na dokumento ng Ministry of Energy ng Saudi Arabia. Ibinahagi lamang ito sa ilang mga executive ng instituto. Nakita ko ito sa mesang aking team leader. Ang pamagat ay maikli. Kahilingan para sa magang paghahatid ng tala, 2 sa panig ng Pilipinas at panukala para sa kooperasyon sa langis, binasa ko ang pamagat ng 3 beses. Hinihiling ng Saudi Arabia ang maagang paghahatid ng tala. 2. At kasama pa ang langis. Lumabas akong silid. Hindi ako tiningnan ng aking team leader. Huminto ako sa pasilyo. Sumandal ako sa pader. Sinusubukan kong isantabi ang pagpilingang UAE sa Pilipinas bilang isang pambihirang sitwasyon, isang beses na transaksyon na nilihang matinding sitwasyon ng digmaan. Ngunit making ang Saudi Arabia ay tumitingin sa parehong direksyon. Iba ang Saudi Arabia sa UAE, ito ang pinuno ng OPEC. Bilang isang bansang tagapagtustos ng langis, ito ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa negosasyon. Ang Saudi Arabia na iyon ay nagnanais ng maarmas ng Pilipinas bilang isang kondisyon para sa langis. Iniulat na ito ng Wall Street Journal noong Abril 12. Opisyal na hiniling ng Saudi Arabia sa panig ng Pilipinas ang maagang paghahatid ng tala. 2. Kinolekta ko ang materyales. Inayos ko ang maito ayon sa pagkakasunod-sunod. Marso 3. Inanunsyo ang UAE Ministry of Defense na ang intercept rate ang ballistic missile ay 92.5%. Marso 5. Kinumpirma ni Yuki na ang solong intercept rate ng tala. 2 ay 96%. Marso 6. Nakumpirma ang emergency import ng 6 na milyong bariles ng crudo mula sa UAE. Marso 8. Lumapag ang C-17 transport plane ng UAE Air Force sa Clark Air Base. Tumanggap ng 30 guided missiles. Marso 18. Nakumpirma ang kabuang 24 na milyong bariles NG crudo mula sa UAE na may prioridad ang Pilipinas. Abril 12. Iniulat ng Wall Street Journal na hiniling ng Saudi Arabia ang maagang paghahatid ng tala. 2. Abril 28. Opisyal na inihayag na UAE ang pag-alis nito sa OPEC. Kumpleto na ang timeline. Sa loob ng wala pang 2 buwan, muling binabago ang kaayusan ng enerhiya sa gitnang silangan at sa sentro nito ay ang Pilipinas. Inprint ko ang materyales. Nasa printer room ako sa ikatlong palapak ng instituto. Ang tunog ng papel na lumalabas ay malakas na umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo.
kinuha ko ang papel. Sandali akong nanatiling nakatayo roon. Isang bansa na walang kahit isang patang langis ang nagdidiktang diplomasya sa enerhiya gamit ang maarmas. Kung isipin, hindi ito nakapagtataka. Ang seguridad sa enerhiya at industriya ng depensa ay hindi makahiwalay na gumagala. Kapag ang isang bansa ay nangangailangan ng sarili nitong sistema ng depensa, ang bansang makakapagbigay ng mga armas ay magkakaroon ng kalamangan sa negosasyon sa langis. Ginamit ng Amerika ang pamamaraang ito sa gitnang silangan sa loob ng maraming dekada. Nagbenta silang mga F-15 sa Saudi Arabia at mga Patriot sa UAE. Bilang kapalit, tiniyak nila ang katatagan ng presyo at supply ng langis. Ngunit ang kapasidad sa produksyon ng industriya ng depensa ng Amerika ay umabot na sa limitasyon nito. Ang isang pangungusap na isinulat ng New York Times ay muling pumasok sa aking isipan. Ang Lockheed Martin at Raytheon ay umabot na sa kanilang kapasidad sa produksyon. Iba ang Pilipinas. Isang bansa na nahanda para sa isang krisis at hindi binawasan ang kanilang mapasilidad. Mayroon silang kakayahang mag-operate sa 120% hanggang 140% na kapasidad. Nang humingi ng emergency request ang UAE, nagawa ng Pilipinas na magpadala ng guided missiles sa pamamagitan ng isang transport plane sa loob ng ilang araw. Kung sa Amerika o Europa, aabutin ito ng ilang buwan. Iba ang bilis. Tiniklop ko ang in-print na papel at inilagay sa aking bulsa. Binuksan ko ang pinto ng printer room at lumabas. Walang tao sa pasilyo, hapon na, mahahaba na ang anino nga, gusali sa Riyadh. Isang ekspresyon na ginamit ng isang media outlet sa Pilipinas ang tumatak sa akin. Ang direktang paglipat ng sariling transport plane sa Pilipinas upang makarga ng interceptor missiles ay malinaw na nagpapakita ng kanilang desperasyon. Isang ekspresyon na nagsasabing ang maarmas na gawa sa Pilipinas ay hindi na lamang isang simpleng export item, kundi kinikilala bilang isang linya ng buhay para sa pambansang depensa. Linya ng buhay. Ang masalitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Mula sa pananaw ng isang analis ng enerhiya sa gitnang silangan na matagal nang nagtatrabaho, ang Pilipinas ay isang bansang mamimili. Isang bansang kailangang bumili ng enerhiya. Ngunit mula sa pananaw ng UAE, iba ang kahulugan ng Pilipinas. Ito ang tanging bansa na mabilis na nakapagbigay ng missile sa gitna ng digmaan. Ang salitang linya ng buhay ay angkop, at ang bansang may hawak ng linyang, iyon ang buhay, ay ngayon ang prioridad na tatanggap ng 24 na milyong bariles ng krudo. Maging ang Saudi Arabia ay sinusubukang makipag-ayos. Sinira ng UAE ang 59 taong kartel at pinili ang sarili nitong landas ng pagdaas ng production. Ang simula ng desisyong iyon ay ang sandaling ipinagtanggol ng mga missile ng Pilipinas ang kalangitan ng UAE. Bumaba ako sa lobingang instituto. Nang bumukas ang automatic door, biglang pumasok ang mainit na hangin mula sa labas. Hapon ng Abril sa Riyadh. Ang hangin ay may amoy ng buhangin. Napapikit ako. Mayroon pa ring isang tanong na natitira. Ang tunay na dahilan kung bakit ginawa ni UAE ang lahat ng desisyong ito. Ang dahilan kung bakit sinira nila ang 12 taong alyansa. Ang dahilan kung bakit pinili nila ang Pilipinas. Upang maunawaan ang background na iyon, kailangan kong tingnan ang proseso kung paano nag-isang tiniis ng UAE ang lahat sa loob ng 2 buwan. 2,256 na drone, 563 na missile. Habang nananahimik ang Saudi Arabia, sino ang nanatili sa tabiing UAE? Iyon ang kwento. Hindi ako pumunta sa parking lot. Sa halip ay umupo ako sandali sa hagdanan sa harap kagusali. Isang mainit na marmol na upuan. Ang init ay tumatagos sa aking pantalon. Muli kong binuo ang timeline sa aking isipan. Ang daloy ng mga kaganapan mula Pebrero 28 hanggang Abril 28. Ang sagot ay dapat naroon sa isang lugar sa daloy na iyon. Ngunit mayroon pa akong hindi nakikitang eksena. Paano eksaktong ipinagtanggol ng 2 baterya ng tala? 2 ang kalangitan na iyon. Sa gabing mahigit 2,000 drone ang sumusugot, ano ang nangyayari sa loob ng base na iyon? Hanggat hindi nabubunyag ang kwentong iyon, hindi ko lubos na maunawaan ang tunay na dahilan ng pag-alis ng UAE.
Bihira makaron ngang pulong sa gabi sa Ministry of Energy ng Saudi Arabia. Nalaman ko ang balita nung kalagitnaan ng Abril sa pamamagitan ng isang kakilala. Isang lalaki na nagtatrabaho sa Strategic Planning Team ng Ministry of Energy ang nagpadala ng mensahe sa gabi. May pulong ngayong gabi tungkol sa Pilipinas. Wala nang iba pang sinabi. Kinabukasan ng umaga, personal ko siyang pinuntahan sa gusali ng Ministry of Energy. Isang gusali sa kahabaan ng King Fahd Road sa Riyadh. Ang sikat ng araw sa umaga ay matalas na tumatama sa salamin na pader na hintay ako sa lobby. Pagkatapos ng mga 10 minuto, bumaba siya. Ang pangalan niya ay Jasim. Kaklase ko siya sa universidad at pagkatapos ng graduation, pumasok siya sa Ministry of Energy. Matagal kaming hindi nag-ugnayan, ngunit mula nang magsimula ang salungatan sa Iran, paminsan-minsan kaming nag-usap. Tungkol saan ang pulong kagabi? Tanong ko habang naglalakad kami patungo sa dulong ang pasilyo. Tumingin si Jasim sa paligid bago ibinaba ang kanyang boses. Nakikipag-usap kami sa panig ng Pilipinas tungkol sa karagdagang supply ng tala. 2. Pero sinusubukan ng aming panig na isama ang langis. Ngunit sinusuri pa ngang Pilipinas ang mga kondisyon. Huminto ako sa paglalakad. Ang Saudi Arabia ba ang nag-alok ng mga kondisyon? Maikling sagot niya. Sa merkado ng enerhiya sa gitnang silangan, ang Saudi Arabia ang tumatanggap ng mga kondisyon. Ang mga bansang nangangailangan ng langis ay lumalapit sa Saudi Arabia at sumusunod sa mga kondisyon nito. Iyon ang sistema na gumana sa loob ng maraming dekada. Ngunit ngayon, ang Saudi Arabia ang nag-aalok ng mga kondisyon sa Pilipinas. Ano ang reaksyon ng Pilipinas? Tumingin si Jasim sa labas ng bintana. Mukhang maingat nilang pinag-aralan ito dahil prioridad nila ang iskaduyul ngang paghahatid sa UAE. Tama siya. Para sa Pilipinas, prioridad ang UAE. Mayroon na silang kontrata at nagbigay na ng emergency supply sa panahon ng digmaan. Pangalawa lamang ang Saudi Arabia. Habang bumababa kami sa lobby, iniabot ko ang aking kamay at hinawakan ang pada ng gusali. Marmo. Malamig at makinis. Pagbalik ko sa instituto ng Hapon, muli kong binuklat ang mga materyales. Isang artikulo mula sa Financial Times. May petsang Abril 11. Ang industriya na depensa na Pilipinas ay nasa isang pagbabago ngayon, sabi ni Abdul Mohammed ng House of Saud, isang media outlet na dalubhasa sa gitnang silangan. Ang salitang pagbabago ang nakakuha ng aking pansin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang Philippine Aerospace and Defense Corporation, PADCOR, ay nakikipagtulungan sa Amerikanong kumpanya ng Artificial Intelligence na palantir upang simulan ang isang proyekto para i-upgrade ang air defense network ng UAE. Ito ay isang paraan ng pagsasama-sama and data analysis na batay sa AI sa isang multi-layered air defense system na sumasaklaw mula sa mababang altitude hanggang sa mataas na altitude. Nangangahulugan ito na lumalakpas na sila sa simpleng pag-export ng armas at pumapasok na sa yugto ng pag-export ng sistema. Pag-export ng sistema, hindi lamang pagbebenta ng isang armas, kundi pagdidisenyo at pagbibigay ng buong sistema ng depensa. Isang kumpanyang Pilipino ang mag-upgrade sa air defense ng UAE sa pamamagitan ng pagsasama nito sa artificial intelligence. At nakikipagtulungan sila sa isang kumpanyang Amerikano. Itinaas ko ang aking tingin mula sa artikulo at tumingin sa kisame. Ang ma-fluorescent lamp ng instituto ay nagbibigay ng pare-parehong liwanag. Bago magsimula ang labanan, ang bahaginang Pilipinas sa Air Defense Network ng UAE ay pansuporta lamang. Ang pangunahing sistema ay gawa sa Amerika. Ngunit matapos makapagtala ng 96% sa aktual na labanan, nagbago ang sitwasyon. Ngayon, papunta na sila sa direksyon ng pagtitiwala sa kanila ng buong sistema. Ang isang kumpanya ng depensa ng Pilipinas ay malapit ng maging taga-disenyo ng air defense ng UAE. At sa ibabaw niyan, nakaroon ng pangako ng prioridad na supply ng langis. At sinusubukan din ng Saudi Arabia na makisali sa usapang iyon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Papalapit na ang takip silim sa Riyadh. Ang langit ay may halong kulay kahel at rosas. Ang paglubok nga araw sa isang lungsod sa disyerto. Ang hangin na may dalang alikabok ay nagsasabog ng liwanag.
Sa liwanag na iyon, ang silweta ng burol ng buhangin na nakapalibot sa lungsod ay mababa at malabo. Matapos ang anunsyo ng pag-alis sa OPEC, nanatiling tahimik sa publiko ang Saudi Arabia. Walang opisyal na pahaya. Ngunit sa likod ng maeksena, iba ang nangyayari. Nakikipag-ugnayan sila sa Pilipinas. Ang UAE ang unang kumilos at sinusubukan ng Saudi Arabia na sumunod. Alam ko na kung saan nagsimula ang daloy na iyon. Pebrero 28, ang araw kung kailan bumaksak ang unang misail ng Iran sa UAE. Nang gabing iyon, sa Al Dhafra Air Base, unang gumana ang dalawang bateryang tala. 2. Ang radar ay malamang na umikot patungo sa direksyon kung saan dumarating ang ballistic missile. Ito ay isang cold launch system. Isang paraan kung saan ang missile ay unang inilalabas mula sa canister at pagkatapos ay sinisindihan ang makina sa ere. Isang sistema na maaring tumugon sa 360 degrees saan man manggaling ang banta. Hindi ko personal na nakita ang eksenang iyon. Ito ay isang rekonstruksyon batay sa mga ulat at artikulo. Ngunit may maulat noon na may mainhinyerong Pilipino sa base ng gabing iyon. Agad itong itinanggi ng PADCOR. Sinabi nila na ang kanilang matauhan ay nilikas sa isang ligtas na lugar. Ipinaliwanag nila na walang sibilyang tauhan na kasama sa operasyong militar. Ang paliwanag na iyon ang nagpaisip sa akin. Nangangahulugan ito na gumana ang sandata, kahit na ang tauhan ay inilikas. Nangangahulugan ito na direktang pinatakbo ito ng tauhan ng UAE. Nangangahulugan din ito na sapat na sinanay ng Pilipinas ang masundalo ng bansang iyon. Mayroong isang talaan na noong Disyembre 2022. Isang Pilipinong tagagawa ng espesyal na sasakyan ang nakpadala ng tauhan sa UAE para sa pagsasanay. Ito ay pagsasanay para sa mga sasakyang nagdadala ng malauncher. Pagkatapos ng 3 taon, pinatakbo ng mga sundalo ng UAE ang tala, 2 ng mag-isa. Sa gabing daan-daang misail mula sa Iran ang sumusugod. Sa labas ng bintana, isa-isang nagsimulang sumindi ang mailawng Riyadh. Ipinatong ko ang aking makamay sa salamin ng bintana. Malamig ang pakiramdam, pero hindi ko inakala na ganito kalakas ang Pilipinas. Bulong ko. Hindi ko pa ito lubos na tinatanggap. Sa isang bahagi ng aking isipan, may boses na nagsasabing ito ay isang espesyal na sitwasyon. Isang resulta na nilikha ng matinding kondisyon ng digmaan. At kapag bumalik sa normal na panahon, babalik din sa istrukturang pinamumunuan ng Amerika. Ngunit ang katotohanan na sinusubukan ng Saudi Arabia na makisali sa usapan ay unti-unting nagpapahina sa boses na iyon. Bumukas ang pinto. Si Jassim. Papauwi na siya. Nang makita niya ako, sandali siyang huminto. Nandito ka pa. Oo, lumapit si Jassim sa tabi ko at sabay kaming tumingin sa labas ng bintana. Walang nagsalita sandali. Fahad, hindi ba dapat nating isulat ulit ang ating mga ulat? Hindi ako sumagot. Naunang lumabas si Jassim sa pasilyo. Ang kanyang mga yapa ay unti-unting nawala. Habang nakapatong ang aking makamay sa bintana, tinitignan ko ang tanawin ng Riyadh sa gabi, isang lungsod na itinayo ngang langis. Matagal akong nabuhay bilang isang taong sumusuri sa kaayusan ng enerhiya ng lungsod na iyon. Ang kaayusang iyon ay nayayanig. Ang pag-alis ng UAE ang hudyat. Ang katahimikan ng Saudi Arabia ay nagpatuloy. At sa likod ng katahimikang iyon, may mapakilos na makipag-ugnayan sa Pilipinas. Isang eksena na hindi ko kailanman isinama sa aking mga senaryo sa loob ng 28 taon ay malapit ng maging katotohanan. Ibinaba ko ang aking makamay. Lumayo ako sa bintana at kinuha ang aking Amerikana. May isa pa akong kailangang tingnan. Kung saan nanggaling ang bansang naging possible ang lahat ng ito. Paano nakarating sa puntong, ito ang isang bansa na walang kahit isang patak ng langis. Kung hindi ko may paliwanag iyon, hindi ko rin makukumbinsi ang aking sarili. Nang gabing iyon, unang beses kong seryosong tiningnan ang mga materyales tungkol sa Pilipinas. Sa silid-aklatan ng instituto sa Riyadh, pagkatapos umuwi ng lahat ng empleyado. Nakaupo ako sa isang upuan na may isang fluorescent lamp lamang na nakabukas. Inilatag ko sa mesa ang mga materyales na kinuha ko mula sa drawer. Mga materyales tungkol sa paglago ng industriya ng depensa ng Pilipinas.
Ang talaan na export ng Padcor, ang sitwasyon ng kontrata ang Kawasaki Heavy Industries. Ngunit hindi ang mga numero ang nakakuha ng aking pansin, kundi isang bagay na iba. Isang ulat sa background na nakalakip sa dulo ngang materyales. Ang industriya ngang depensa ngang Pilipinas. Ang makasaysayang pundasyon ngang paglago nito, binuklat ko ang pahina. May isang seksyon na may pamagat na 1970 Middle East Construction Boom. May isang larawan na nakadikit, itim at puti, sa isang lugar sa disyerto ngang Saudi Arabia. Sa likod, makikita ang mga bakal na istruktura ngang isang pipeline. Sa harap nito, may mga taong nakatayo. Nakasuot, zila, na helmet. Manza, damit pang trabaho. Ang asul na kulay ay kupas na dahil sa araw. Masyadong malabo ang larawan para makita ang kanilang maekspresyon, ngunit nakita ko ang kanilang makamay na nakahawak sa bakal. Mga kamay na magaspang at sunok sa araw. Matagal kong tiningnan ang larawang iyon, may kasamang paliwanag. Isang maikling pangungusap. Mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga construction site sa gitnang silangan noong dekada 70. Sa panahong iyon, ang kabuuang bilang ng mga taong ipinadala mula sa Pilipinas sa rehiyong ito ay umabot sa 800,000. Binasa ko ulit ang numerong iyon. Noong panahong iyon, ang gitnang silangan ay nasa gitna ng isang construction rush dahil sa oil shock. Sa Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Libya, mga kalsada, daungan at mga plantangang kuryente ay itinatayo sa buong disyerto. Pumunta sila sa mga construction site na iyon, generation ng aking ama. May mga kwento akong narinig noong bata pa ako, na ang ilang bahaging ang kalsada sa labas ng Riyadh ay ginawa ng mga taong iyon. Sinabi ito ng aking ama na parang walang anumang kahalagahan. Mataong pumunta lang dito para magtrabaho, ngunit umabot pala sila sa 800,000. Binuklat ko ang susunod na pahina. May isang seksyon na may pamagat na mga overseas Filipino worker noong dekada 1980. Muli, may isa pang larawan. Isang grupo ng mga babaeng nakangiti. Nakasuot ng uniforme ng nurse sa isang ospital sa ibang bansa. Sa likod nila, isang grupo ng mga domestic helper na nagpapakuha ng litrato sa isang parke. Binasa ko ang paliwanag. Sa panahong ito, ginamit ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang masahod bilang kolateral para makakuha ng mapautang mula sa kanluran at itayo ang pundasyon ng ekonomiya. Ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ay nagpapadala ng higit sa kalahati ng kanilang sahod sa kanilang bansa bawat buwan, higit sa kalahati ng kanilang sahod. Inangat ko ang aking tingin mula sa mga materyales. Isang silid aklatan na may isang fluorescent lamp lamang na nakabukas. Sa tabi ng drawer, may isang lumang bakal na kabinet. May alikabok sa ibabaw nito. Ang liwanag ay tumatama ng pahilis at ang alikabok ay bahagyang kumikinang. Ibinalik ko ang aking tingin sa mga materyales. Ang makamay na humahawak sa mga tubo sa disyertong gitnang silangan. Ang manars at caregiver na nag-alaga sa mga may sakit sa buong mundo. Ang prangkinitaeng makamay na iyon ay ipinadala sa Pilipinas. Nagtayo ng mga pabrika, nagtayo ng mga paaralan, nakaral ng mga inhinyero. Ang susunod na henerasyon na mga inhinyerong iyon ang gumawa na mga misile. Ang tala isinara ko ang materyales. At muli itong binuksan. Muling lumitaw ang itim at puting larawan. Mga taong nakatayo sa harap ng mga istruktura ng tubo sa disyerto. Sila ang inyong maama, sila ang inyong mga ina. Ang taong nagtatrabaho sa harap ng makina ng pananahisa mga pabrika sa Pilipinas ang alas 4 ng umaga noong dekada 70. Ang mga taong nagtatrabahong 12 oras na shift sa tabi ng matubo sa disyertongi, gitnang silangan kung saan ang temperatura ay lumalampas sa 52 degrees Celsius. Sila ang mataong sumisipsip ng alikabok ng karbon sa ilalim ng lupa. Ang makamay na iyon ang lumikha ang Pilipinas ngayon. Isang bansa na, sa panahon na ang Brent crude ay $111, ang tanging bansa sa mundo na nagbayad para sa 24 na milyong baril ng crudo gamit ang mga misil. Isang bansa na sinusubukang makasama sa usapan ng Saudi Arabia.
Isang bansa sa likod nege desisyon sa pagalis na nagpabago sa 12 taong kasaysayan nege OPEC. Iyon ang Pilipinas. Matagal akong hindi nakagalaw. May maliit na tuno na nagmumula sa fluorescent lamp ng silid aklatan. Isang tuno na parang bukod sa tuno na iyon, wala akong ibang marinig. Muli kong tiningnan ang larawan. Maga kamay na humahawak sa tubo. Ang mga buko ay malalaki. Nakasuot sila ng guwantes. Ngunit ang mga guwantes ay punit-punit na. Sinubukan kong magsalita. Walang lumabas na salita. Sa loob ng 28 taon ng pagsusuri sa merkado ng enerhiya, inisip ko kung saan ko inilagay ang bansang Pilipinas. Isang bansang mamimili. Isang bansang kailangang bumili ng langis. Isang bansa sa dulo ng supply chain. Hindi isang variable, kundi isang koepisyente. Isang kasosyo na hindi magbabago ang lahat kahit nandun o wala. Ang matao ng bansang iyon ay nagtatrabaho sa disyerto, hawak ang matubo. Ang prangkinita nila gamit ang kanilang makamay ay naging magapabrika ng missile. Ang mga misile na iyon ang nagprotekta sa kalangitan negwa. Bilang resulta, bumagsak ang 59 taong kartel. Nayanig ang kaayusan ng enerhiya sa mundo. Dahan-dahan akong huminga. Ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw ng larawan. Sa ibabaw ng itim at puting larawan. Dahan-dahang dumapo ang aking kamay. Isang larawan ng isang construction site sa disyerto. Isang malamig na papel. Bahagyang nangingini ang aking kamay. Gumalaw ang aking malabi. Mali ako. Isang salitang binulong ko sa sarili sa loob ng silid aklatan. Walang nakakarinig. Isang espasyo na may isang fluorescent lamp lamang na nakabukas. Mahina ang boses. Ngunit malakas ko itong narinig. Akala ko isa lang itong bansa na dumarating para bumiling langis. Sandaling naputol ang aking mga salita. Hindi ko alam na ang bansang ito ay itinayo ng mga taong nagtrabaho sa disyertong ito. Hindi maalis ang aking kamay sa ibabaw na larawan. Nanatili akong ganun sandali. Ang tuno ng fluorescent lamp ay patuloy na naririnig. Isang mahinang tuno na lumalalim na ang gabi sa Riyadh. Sa labas ng bintana ng silid aklatan, mababa ang mailaw ng lungsod. Isang lungsod na itinayo ng langis. Ang makamay na tumulong sa pagtatayong lungsod na iyon ay nasa loob ng larawan. Matagal akong nakaupo. Kinabukasan ng umaga, maaga akong pumasok sa instituto. Sa aking mesa, naroon pa rin ang mga materyales na kinuha ko kagabi. Ang itim at puting larawan ang nasa pinakaitaas. Mga taong nakatayo sa harap nga maistruktura ng tubo sa disyerto. Umupo ako at muling tiningnan ang larawan. At kinuha ko ang ulat. Ang isinulat ko mismo 3 buwan na ang nakalipas. Istruktura ang Gulf Air Defense Network at mga prospekto sa supply chain. Binuksan ko ang pahina kung saan ako nagdagdag ng tandang pananong kahapon. Ang seksyon tungkol sa Pilipinas. Limitado ang potensyal para sa export. Sa tabingang pangungusap na iyon, may isang tandang pananong. Isang maliit na marka na isinulat ko gamit ang lapis kahapon. Kinuha ko ang aking panulat at ginuhitan ko ang pangungusap na iyon. Isang mabagal na pahalang na linya, isang maikling kilos. Ngunit mas mabigat ang aking kamay kaysa sa inaasahan ko. Sa tabi nito, nagsulat akong bago. Mula Abril 2026, nangangailangan ng agarang muling pagsusuri. Ibinaba ko ang panulat. Tinitingnan ko ang tinta habang natutuyo. Isang matingkad na asul na letra. Muli kong ginuhitan ang tandang pananong sa tabi nito. Nawala ang tandang pananong. Mula sa labas ng bintana, pumasok ang umaga ng Riyadh. Isang langit na kulay buhangin. Dahil hindi pa mataas ang araw, mahahaba pa ang anino ang magusali. Laging gusto ko ang oras na ito sa Riyadh. Ang maikling panahon bago, maginit. Ang hangin ay madali panghinggahan. Muli kong inayos ang pangunahing katotohanan. Pagalis ng UAE sa OPEC makakabisa sa Mayo 1. Pagkatapos ng 59 na taon, napagdesisyonan ng walang paunang konsultasyon sa Saudi Arabia. Sa likod nito ay ang kaksi. 256 na drone at 563 na missile mula sa Iran. Isang banta na bumuhos sa kalangitan ng MUAE sa lubing 2 buwan. Ang pumigil dito ay ang talakaksi. Isang intercept rate
na 96% at 100% para sa mga cruise missile. Isang transport plane gawa ang direktang lumipad sa Clark Air Base at kumuha ng 30 guided missiles. At isang pangako ng prioridad na supply ng yirmidort na milyong bariles ng krudo ang ginawa. Sinusubukan din ng Saudi Arabia na makisali sa usapan. Ang pandaigdigang merkadong langis ay gumagalaw at sa simula ngang daloy na iyon ay ang Pilipinas. Isinara ko ang ulat. Binuksan ko ang drawer. Sa loob nito ay may isang kwaderno. Isang ginagamit ko sa loob ng 28 taon. Binuksan ko ang isang bagong pahina. Isinulat ko ang petsa. Abril 29, 2026. At nagsulat ako ng isang linya. Kailangang muling suriin ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa negosasyon sa supply ng enerhiya. Huminto ako sa pagsusulat. Ang linyang ito ang magpapabago sa direksyon ng aking pagsusuri sa loob ng 28 taon. Ang bansang may langis ang may kapangyarihan sa negosasyon. Iyon ang premise na matagal ko ng pinaniniwalaan. Ngunit ang tala, 2 ay lumihan ng isang lamat sa premise na iyon. Dumating na ang panahon kung saan maaari kang lumihan ng langis kahit wala kang langis. Gamit ang mga armas. Gamit ang seguridad. Nagdagdag ako ng isa pa. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang mamimili. Isinara ko ang kwaderno. Ibinaba ko ito sa drawer. Tumayo ako. Kinuha ko ang kaaking Amerikana. Lumabas ako NG Instituto. Dumampi sa aking muka ang hangin NG umaga. Malamig pa. Sa loob ng isang oras, magsisimula na itong uminit. Naglakad ako sa parking lot sa harap ng gusali. Ang ginit ng marmol ay nananatili pa rin sa ilalim ng aking sapatos. Ang ginit ng hapon kahapon. Huminto ako sa paglalakad. Sa tabi ng parking lot, may isang maliit na plaza. Isang lugar na may fountain. Sa umaga, hindi gumagana ang fountain. Puno itong tubig. Sa ibabaw ng tubig, nasa salamin ang langit ng umaga sa Riyadh. Isang langit na may halong kulay buhangin at mapusyaw na asul. Tiningnan ko ang langit na iyon. Ang langit sa Al Dhafra Air Base ay mas madilim pa siguro. Dahil madaling araw noon ng Pebrero 28, ang radar ay malamang na umikot patungo sa direksyon kung saan dumarating ang mga drone. Ang sandali kung kailan inilabas ang missile mula sa launcher ng tala. 2. Ang sandali kung kailan sinindihan ang makina sa ere. Hindi ko personal na nakita ang langit na iyon. Alam ko lamang ito sa pamamagitan, mga ulat at numero. Ngunit habang tinitignan ko ang langit na nasa salamin sa tubig ng fountain, naisip ko ang eksenang iyon. Ang mga kamay na humahawa sa mga tubo sa disyerto, ang mga mukha na bumababa sa ilalim ng lupa, ang mga anak ng mga taong iyon ang nagtayo ng mga pabrika, ang mga misile na ginawa sa mga pabrikang iyon ang nagprotekta sa langit na iyon. Hindi lamang ito isang simplang pag-export NG kagamitang pangdepensa. Ito ay resulta NG 60 taong naipong panahon. Umupo ako sa isang batong bangko sa tabing fountain. Malamig pa ito. Ang maikling panahon bago tumaas ang araw. Muli kong kinuha ang aking kwaderno. Hindi ang inilagay ko sa drawer, kundi isang maliit na memopad na nasa aking bulsa. Binuksan ko ang tahina. Sa ilalim ng petsa ngayon, nagsulat ako ng isa pang pangungusap. Isang bansa na walang kahit isang patangang langis ang lumihangang enerhiya gamit ang mga missile. Ibinaba ko ang panulat. Tiningnan ko ang pangungusap nang hindi isinasara ang kwaderno. Ang tinta ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang asul na tinta. Isang maikling pangungusap, ngunit mas mabigat ito kaysa sa anumang konklusyon ng ulat na isinulat ko sa loob ng 28 taon. Isang hangin ang dumaan sa ibabaw ng tubig ng fountain, nagkaroon ng maliliit na alon, nayanik ang refleksyon ng langit, dinala ng hangin ang amoy ng buhangin, ang hangin ng umaga sa Riyadh. Ibinulsa ko ang aking kwaderno. Dahan-dahan, at tumayo ako. Muli akong nagsimulang maglakad patungo sa gusalingang instituto. Mas mataas na ang kaunti ang araw kaysa kanina. Umikli na ang anino ngang gusali. Kailangan kong magsulat ngang bagong ulat. Kailangan kong isulat ulit ang seksyon tungkol sa Pilipinas.
ang seksyon kung saan isinulat ko 3 buwan na ang nakalipas na limitado ang potensyal para sa export. Hindi sapat ang isang pahalang na linya na iginuhit ko sa ibabaw nito. Kailangan ng bagong pahina. Bumukas ang automatic door. Dumaloy ang malamig na hangin ng air conditioning. Ang lobby ng instituto. Yumuko ang guwardiya. Yumuko rin ako bilang tugon. Pinindot ko ang pindutan ng elevator. Umilaw ang pindutan. Habang tinitingnan ko ang ilaw na iyon, sandali akong nanatiling nakatayo. Nahihintay na bumukas ang pinto. Ang mundo na aking sinusuri sa loob ng 28 taon ay nagbago kahapon ng hapon sa silid aklatan. Sa isang itim at puting larawan. Sa isang larawan na magkakamay na humahawa sa mga tubo sa disyerto. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ako sa loob.